Kakakinaw lang na naglunsad ang Ukraine ng opensiba sa isa sa pinakasensitibong bahagi ng langis ng Russia sa Dagat Baltic. No madaling araw ng Marso, 23 ang target ay ang Primorsk, terminal na konektado sa Transneft sa rehiyon ng Leningrad. Nagkaroon ng sunog sa mga imbakan ng gasolina at nahinto pansamantala ang operasyon sa isa sa pinakamalaking koridor ng pag-export ng Russia dahil sa pag-atake. Inamin ni Gobernador Alexander Drozdenko na may ilang nasunog na imbakan at ayon sa Reuters, iniulat ang pagtigil ng kargamento sa Primorsk at Ust-Luga noon. Ibig sabihin, hindi ito hiwalay na pag-atake. Ang umatake ay ang Ukraine bilang bahagi ng isang kilalang kampanya ng mga malalayong pag-atake laban sa enerhiya ng Rusya. Nangyari ito sa Primorsk, sa Baltic, pero pati na rin sa iba pang bahagi ng infrastruktura ng fuel, gaya ng refinery ng UFA sa Baskortustau na kinumpirma ng mga militar ng Ukraine ayon sa Reuters. Dahil malalayong pag-atake ang isinagawa, wala pang independyente at pampublikong kumpirmasyon sa eksaktong uri ng armas na ginamit sa Primorsk. Pero malinaw ang naging resulta: apoy, pagtigil na operasyon at agarang presyon sa lohistika ng Russia. Ang Primorsk ay hindi basta-bastang daungan. Ayon sa Reuters, kaya nitong mag-export ng mahigit 1,000,000 bariles kada araw at ito ang pangunahing labasan ng Urals na langis at diesel ng Rusya. Ang Ust-Luga, ang isa pang sentro na naapektuhan sa bahaging ito, ay nakapaglipat ng 32.9 na milyong tonelada ng mga produktong langis noong nakaraang taon, habang ang Primorsk ay nagpadala ng 16.8 milyong tonelada. Ito ang sumasagot sa pinakamahalagang tanong, kung bakit napakabigat ng epekto ng pag-ataking ito. Bakit nga ba? Kapag tumigil ang mga puntong ito, may problema hindi lang sa pantalan, kundi pati sa pera, imbakan, pagpapadala at kakayahan ng Kremlin na tumugon. May dagdag impormasyon na nagpalala sa epekto ng insidente sa politika. Mga satellite image mula sa Ukrainian media, batay sa material ng Radyo Svoboda, ay nagpakita ng apoy sa hindi bababa sa 4 na tangke sa terminal, habang ang unang bersyon ng Russia ay nagsasabing mas maliit lang ang pinsala. Kahit may pagtatalo, nanatili ang katotohanan, huminto ang daungan, naging internasyonal ang sunog at nalantad ang kahinaan ng Primorsk. Kailan at bakit ginawa ito ng Ukraine? Ngayon ba? Ang sagot ay nasa mas malawak na konteksto ng digmaan. Mas pinaigting ng Moscow ang pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine. Ayon sa AP, halos 4 na raang drone at ilang misil ang ginamit sa isa sa pinakamalaking pag-atake nitong mga linggo. Habang sinabi ng command ng Ukranya na matindi ang labanan sa iba't ibang bahagi ng harapan, sinabi rin ni Zelensky sa Reuters na ginagamit ng Kyiv ang kanilang kakayahang umatake mula sa malayo para panatilihin ang presyon sa Russia. Lalo na matapos pansamantalang pagluwag sa pagbili ng langis ng Russia sa gitna ng digmaan sa gitnang silangan. Dito, direktang sinusubukan ng Ukraine na bawasan ng pera para sa makinaryang militar ng Russia. Ayon sa kalkulasyon ng Reuters, ang mga kamakailang pag-atake kasama ng iba pang mga hadlang ay nagtanggal ng hindi bababa sa 40% ng kakayahan ng Russia na mag-export ng langis. Tinawag ng ahensya ang sitwasyon bilang pinakamalalang pagkaantala sa supply ng Russia, kaya minamadali ng Moscow ang paglilihis ng mga kargamento. Na nagpapakitang ang pinsala ay hindi lang simboliko, kundi totoo, agarang nararamdaman at tumatama sa sentro ng digmaan. Matapos ang pinsala sa Ust-Luga, ayon sa Reuters, 4 na malaking refinery sa bahaging Europeo ng bansa ay maaring magbawas ng pagproseso dahil sa kakulangan sa kapasidad na mailabas ang produkto. Nagbabanta ito sa produksyon ng gasolina, lalo na ngayong mataas ang demand. Sa madaling sabi, ang pag-atake sa Baltiko ay hindi lang nakakaapekto sa eksportasyon, kundi pinapahirapan din ang panloob na lohistika na apektuhan ng mga refineria at lumiit ang puwang ng pamahalaang Ruso para makakilos. Ipinapakita ng reaksyon ng Rusya kung gaano kalaki ang epekto. Noong Huwebes, muling nagpadala ng langis at fuel ang Primorsky, ngunit mas kaunti kaysa dati dahil sa pinsala. Habang ang Ust-Luga ay nasa matinding presyon at inaayos ng Transneft ang mga ruta, mahalaga ito para mapanatiling tumpak ang paglalarawan. Hindi nabura ng Ukraine ang sistema ng Rusya sa mapa, pero nagawa nitong magdulot ng pinsala na gipaantala sa mga padala, nagdulot ng kalituhan at napilitan ng Moscow na madaliang ayusin ang kanilang export network.
Sa huli, ang mensahe ng opensibang ito ay simple at matindi. Hindi lang tangke at konkretong estruktura ang inatake ng Ukraine, kundi pati kita, ruta ng pag-export, daloy ng supply at kumpiyansa sa operasyon. Dumating ang dagok noong linggong, hinigpitan din ng Europa ang pagbabantay, pati na ang tinatawag na lihim na armada ng Rusya. Pinayagan ng United Kingdom ang kanilang puwersa na sakyan at arestuhin ang mga barkong ginagamit para makalusot sa mga sanksyon. Kaya puno ng presyon ang sitwasyon sa loob at labas. Naging balita sa mundo ang Primorsky dahil sabay na naapektuhan ng bulsa, lohistika at imahe ng lakas ng Moscow sa pag-atake.